ipinagtanggol noon ni Digong Duterte, ay siya ngayon ang nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Kung maaalala po natin, ipinagtanggol noon ni Digong Duterte itong State Grid Corporation of China na pagmamayari ng bansang China, na hindi daw ito magkokontrol sa pagsupply ng kuryente sa ating bansa. Dahil po itong Chinese corporations na ito ay mayroon share na asset sa NGCP, na kung saan itong NGCP ay ang nagsusupply ng kuryente dito sa Pilipinas. Ngayon sa pagdinig dito sa Kamara hinggil sa pagbigay ulit ng prangkisa dito sa NGCP, nadiskubre na ang State Grid Corporation of China pala ang dahilan kung bakit tumataas ang singil sa kuryente dito sa bansa. Anyway, bago po natin ito talakayin, panoorin po natin itong nakaraan pang balita na kung saan ipinagtanggol ni Digong itong mga taga-China. President Duterte allayed fears that China is capable of controlling the Philippine power grid. According to the president, he sees no problem with China's co-ownership of the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, a private consortium that manages and operates the country's power transmission infrastructure. Transco, or the National Transmission Corporation, a state-owned firm, owns the grid or the transmission lines that connect power plants to power distribution utilities. Meantime, the NGCP manages and operates the grid. China's State Grid Corporation owns 40% of the NGCP. NGCP clarified that China's 40% stake is limited to being a technical advisor. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita noon na kung saan ipinagtanggol ni Digong Duterte ang State Grid Corporation of China na hindi daw ito magkokontrol sa pagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas. Dahil daw konti lang naman ang share nito sa NGCP at mas madami pa rin daw ang share ng gobyerno kaysa sa China. Pero anong nangyari ngayon? Mabuti na lang na bulgar itong nangyayari dito sa korporasyon na ito at para maaksyonan. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong balita. Ginisahan ng mga mambabata sa Kamara ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa umano'y kaliwat-kanang violation sa kanilang prangkisa. Naungkat din sa pagdinig na 40% ng kumpanya ay pagmamay-ari ng China na to review the franchise of NGCP. At kung kailangan pong i-revoke ang franchise ito, let's do it, Mr. Chairman. Yan ang babala ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod yan ng mga paglabag umano ng kumpanya sa kanilang prangkisa na binusisi ng House Committee on Legislative Franchises. Sa ilalim kasi ng binigay na prangkisa sa kumpanya, ni-require silang i-alok sa publiko ang hindi bababa sa 20% shares ng outstanding capital stock ng NGCP. Pero hindi ito nangyari. Nabisto kasi ng mga mambabatas na nasa 98.6% ng shares ng NGCP ay napunta sa mga private company at mga dayuhan. Ang mas nakababahala, lumabas din sa hearing na 40% ng NGCP ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Ang kinatatakot nila Fernandez, baka China rin ang nakabili sa ibang shares. Hindi ko alam, baka mamaya yung China Grid Corporation din ang kumuha nito. Eh di majority na sila. Sa panagbotohan, China na masusunod, hindi na po tayo. Have you seen the implication of this backdoor that they have done? Mayroon pong may national security content. And we have to be wary about this. Depensa naman ng NGCP, nagkaroon naman daw ng public offering alinsunod sa batas. Talagang sinubukan namin talagang tingnan kung lahat ng aming mga kilos ay nasasang-ayon sa batas. At lahat po yan talaga idinulog namin sa ERC para maaprubahan at siguraduhin wala kaming vina-violate. Pero bukod sa malaking shares sa NGCP na pag-aari ng China, nabisto rin ang mga proyektong binabayaran na ng mga consumer kahit hindi pa tapos. Ayon sa Department of Energy, 77 sa 111 projects ng NGCP ang delayed. Ang ilan dito, 2011 pa raw sinimulang akuin ng mga consumer ayon sa Energy Regulatory Commission. Kaya kami nagagalit sa bahay minsan pag naiiwan bukas ang aircon kasi nakikita namin tumataas yung metro namin bahit sa Meralco. Kasi yung pala, may mga binabayaran tayo na hindi pala natin pinakikinabangan. Tama po ba yun? Ganun po yung nangyayari pa. That's highway robbery, ah.
Sabi naman ng ERC, walang mali o illegal dito dahil sa ilalim daw ng regulasyon ng gobyerno, pinapayagan talaga silang utay-utayin maningil kahit hindi pa tapos ang proyekto. Ayon sa Energy Regulatory Commission, pinatawan na nila ng halos 16 million pesos na multa ang NGCP dahil sa umunay hindi makatwirang pagkaantala ng mga proyekto. Lumabas kasi na sa 37 delayed projects, 34 dito ang unjustified delays. Malinaw ayon sa ERC na paglabag ito sa mga approval at commitment para sa Transition Development Plan. Pero nasa Kongreso na raw ang desisyon kung paglabag ito sa prangkisa ng NGCP. Nanindigan naman ang NGCP na wala silang nilalabag. Pati yung mga may-ari ng NGCP, patawag ba? Yung mga sina Henry C. Jr., sina Robert Coyuto, yung State Grid of China. 40% yan, State Grid of China. Ipapatawag din yan sa hearing, Kong. Opo, kasi ganito, ang problema niyan, Alvin, tinan mo ha, Katrina, ang naging problema natin, okay, 40% ang may-ari niyan, China Green, okay, 60% yung pong Kalaka, saka yung pong Monte Oro. Tama. Pilipino, sila yan, sila, ano nga yan, sila, Big Boy. oo, sila, Robert at si Big Boy C. yes. Ngayon, nakita po natin yung kanilang GIS. Sa GIS nila, ibinenta nila yung 40% doon sa Synergy. So, and 20%. So, nung binenta nila yung 20% doon, nakita po natin na meron doong foreigner. Yung tinatawag po nating CPD na non-Filipino, 7.43%. Kung i-add mo yun doon sa 40% ng China Grid, 47% na yun. Kung binenta mo sa Synergy yung 20%, 40% na lamang po pag-aari ng Pilipino doon sa NGCP, majority na ang China Grid Corporation. Majority na po yung pong foreigners. With that, sino ang magdidesisyon doon? Pagdating doon sa ano? Kasi nga, syempre, pag majority ka, ikaw ang magdidesisyon. Saka, nagkakamali na po tayo. Violation na tayo sa Constitution that majority of the corporation in the Philippines must be owned by the Filipinos and not by the foreigners. So natuklasan ninyo, ang allegation ninyo, NGCP is owned majority by a foreigner? Ito po, doon sa equation ng NGCP, 40% daw pag-aari ng China Grid. Tama. 30% Kalaka, 30% Monte Oro. Opo. Total, 60%. Ang Pinoy, 60% ng Pinoy. Okay. Yes, ibinenta yung 20% sa public. Dahil sabi ng batas, 20% bigay mo sa public. Oh. Ibinenta yon doon sa Synergy. Okay, 20%. 7% noon pag-aari ng foreigner. O di 7% plus 40% foreigner na. O tapos, magmamajority na ang foreigner dito. Kaya may ano tayo eh. Nakita ko yung GIS, ang dami doon. Nakita ko na may mga, hindi ko alam kung sino mga pangalan, maaaring imbestigan po natin kung ito may additional percentage na pag-aari ng foreigners. Okay, sige, abangan po natin. Abangan natin. Alvin, makita ko yung GIS, nabulat din ako eh. Bakit may dito, may mga foreigner na nag-aari? Na hindi mo na-estimate kung ilan yung pag-aari na ng foreigners. Sige, Kong, tututukan natin. Abangan natin yung susunod na kabanata. Okay, thank you very much for your time. Maraming salamat po. Merry Christmas. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang balita at ang paliwanag ni Congressman Dan Fernandez na ang dahilan daw ng pagtaas ng pagsingil sa kuryente dito sa bansa ay dahil sa ating consumer pinapasagot ang pagbayan sa mga proyekto ng NDCP. Ngayon, paano dito na-involve itong mga taga-China sa pagtaas ng kuryente? Malamang nasa majority na itong mga dayuhan na may malaking share na sa NDCP. Posibleng sila yung nasunod at posibleng sila rin ang may pakana ng planong itong pagdagdag ng singil sa kuryente. Dahil nga ang sabi ni Kong Dan Fernandez, mas madami na ang share ng mga dayuhan na ito kaysa sa ating gobyerno dahil nga kung sino ang nasa majority. Siya na ang masusunod. Malaking gulo ito, dapat talaga aksyonan ito ng gobyerno. Huwag naman na dumating ang panahon ay kontrolado na tayo ng China at lumakas pa ang kanilang loob dahil sa isang Digong Duterte na pinagtatanggol pa ang mga ito. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin ang kabuuhan ng hearing sa Kamara. Is that
fine lines and acne marks too. Try this. Olay Retinol Max. It absorbs deep into your skin, renewing it while you sleep to reduce fine lines and acne marks in just 7 nights. See it for yourself. Olay. Pamamanhid at tusok-tusok? Take doctor-prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand.